mahaba ang kahirapan upang maabot ang pangarap na inaasam? O sadyang hindi na talaga natin kaya pang mabago ang plano ng tadhana? Tara na mga kakwentuhan! Isa na namang kwento ang aking ibabahagi ngayon na siguradong magbibigay inspirasyon at mapupulutan ng aral sa buhay. Kwentong pinamagatang Pangarap. Kakayanin kaya ng mga taong nasa laylayan ang pangarap na makapagtapos at karangyaan? Alamin ang kwento ng dalagang si Sarah. Bata pa lamang si Sarah ay mahirap na ang kanilang buhay. Tanging pagbebenta lang kasi ng biko at palamig ang kanilang pinagkakakitaan. Dahil sa dalawa na lamang sila sa buhay ng kanyang ina, na walang ibang ginawa kundi ang uminom. Dala ng pagka-depress nito sa pagkawala ng kanyang ama. Ngunit kahit ganoon ay nagpupursige pa rin ang dalaga upang maipagpatuloy ang pag-aaral. "Biko kayo dyan! Biko!" sigaw ng dalaga upang marinig ng kanyang mga customer. "O Ate Lai, bili ka na! Bagong luto, hindi na to ininit!" Alok ng dalaga sa kanyang suki na kilala na siya. Dahil sa angking galing niya sa pagtitinda ng biko na nakukumbinsi niya ang mga itong bumili. Hindi kalaunan ay naubos na rin ang paninda ng dalaga. Kaya naman umuwi na agad siya upang makapagpahinga. "O ma, naku Diyos ko, umiinom ka na naman!" sigaw ni Sarah dahil halos isang kahon na naman ang nainom nito. Mahigit isang taon na rin nang yumao ang kanilang mag-ama, ngunit nanatili pa rin ang mga alaala nito sa bawat sulok ng kanilang bahay. "Ano bang kasalanan ko? Ganun ba ako walang kwentang ina? Masyado ba ako naging pabaya?" sigaw ng ina kasabay ng paghagulgol ng iyak nito. Hanggang ngayon kasi ay palaisipan pa rin sa ina ang dalaga kung ano ang dahilan kahit na makailang ulit na niyang ipaliwanag sa ina ang dahilan ng kamatayan ng mga ito. "Kung hindi mo lang iniwan ng papa mo, sana kasama pa natin siya ngayon. Kung hindi mo lang sana ako nilayo, wala dapat tayo sa ganitong buhay." Paulit-ulit na sigaw ng ina ng dalaga na tanging singhal na lamang kanyang naisasagot. Dahil kung sasabayan niya pa ang init ng ulo ay mas lalo lamang magdadamdam ang kanyang ina. Napuno ng ingay at puro sigaw ang kanilang bahay. Madalas na mangyari ang ganoong klase ng bagay at nagiging normal na lamang rin ito para kay Sarah. Maya-maya lamang ay kumalma na rin ang ina ng dalaga, kaya naman ay pinatulog niya na lamang ito. Problema pa rin kay Sarah kung dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang pag-aaral dahil magiging dagdag pa ito sa kanilang gastusin. Kahit na scholar ang dalaga ay hindi pa rin sapat dahil binawi naman sa project ang laki ng gastusin. Dahil ilang linggo na lamang ay pasukan na ng kolehiyo kaya pinag-iisipan itong mabuti. Sa pagpasok pa lang ay malaking pera na ang kailangan niyang maipon. Kaya napagdesisyonan ng dalaga na maghanap ng part-time job na malaki ang sahod. Kaya agad niyang tinawagan ang malapit niyang kaibigan na kasalukuyang nagtatrabaho sa call center. "May alam ka bang part-time job dyan?" sambit ni Sarah sa kabilang linya. Kausap ang kaibigang si Lana. "Meron, dun sa cafe." Wika nito na agad namang pinatay ang tawag.
Kinabukasan nga ay walang kung ano-anong inayos ni Sarah ang mga papeles at ang resume na ginawa niya kailan lamang upang tumungo sa cafe. Tagal naman! Reklamo ng dalaga sa sarili nang biglang tumabi ang bagong pasahero. Ha? May mag-a-apply ngayon? Sige. Sambit ng pasahero sa kausap sa telepono. Napasinghal na lamang ang dalaga at agad napansin ng pasahero ang problemadong mukha ni Sarah. Walang trabaho? Tanong nito kay Sarah na mukhang marangya. Paano niyo po nalaman? Ganyan din kasi ako noon. Minsan ko na nga rin naisip kung kaya ko bang makapagpatayo ng sarili kong negosyo. Pero napagtanto kong hindi naman palahad lang ang kahirapan namin noon. Pagkukwento nito sa dalaga. Kaya ikaw, dahil bata ka pa, malayo pang mararating mo. Lagi mo lang tatandaan, wag kang papayag na pangunahan ka ng takot na harapin ang problema sa buhay. Lagi mong iisipin na may katapusan din ang walang hanggang paghihirap. Dugtong pa nito na nagpagaan sa loob ni Sarah. At doon na nga nag-umpisang lumiwanag ang madilim na pangarap at hinaharap ni Sarah ang buhay at tinuon ang sarili sa patuloy na paglaban at hindi sa pagsuko. Napagtanto kasi ng dalaga na kahit ang walang hanggang problema ay may katapusan. Maya-maya nga lang rin ay bumaba na si Sarah ng bus at nagpaalam na sa pasaherong kanina lamang ay kanyang kausap. Excuse me, ay! Dahil sa pakalat-kalat ng mga tao, bigla namang napasigaw si Sarah nang biglang mabangga ang isa pang dalaga na mukhang mag-a-apply din. Pinulot niya na lamang ang nagkalat na papeles ng babae. Pasensya na po talaga. Nagmamadali na nga ang dalaga kaya naman iniwan niya na ang babae matapos maiabot ang mga papel. Are you Miss Agustin? Tanong ng sekretary kay Sarah. Yes po. Hingal na sagot ng dalaga na agad naman niyang sinundan ng sekretary at nagtungo sa office ng cafeteria. Kung pagbabasihan sa mukha, masyadong mataray ang mukha ng may-ari para maniwala ang dalaga na mabait raw ito. Good afternoon po. Bati ni Sarah sa may-ari na taas ang kilay na nakatingin sa kanya. Maupo ka. Agad namang naupo ang dalaga sa harap ng owner. College graduate? Unang tanong pa lamang ay bumilis na ang tibok ng puso ni Sarah na para bang gusto na niyang umatras sapagkat high school lamang ang kanyang tinapos at hindi pa sigurado kung may pagpapatuloy ang pag-aaral. Hindi po, turning college pa lamang po ako this year. Taas noong sagot ni Sarah sa owner ng cafeteria. Well, requirements ng cafeteriang ito ang college grad. Sabay taas kilay ng owner na agad namang binalikan ni Sarah ng mataas na kilay. Kaya ko naman po. Pagkukumbinsi ng dalaga sa owner na agad naman niyang nakuha ang loob. Bukas, 6 a.m. Diretsahang sabi ng owner na ikinabot langit ng ngiti ni Sarah. Pansamantalang inilihim ng dalaga sa ina ang pinasukang trabaho upang hindi ito umasa sa kanya sa tuwing malalaman kasi ng kanyang ina na siya ay may pera ay mas lalong lumalala ang pagkahumaling nito sa alak at mas nahihirapan ang dalaga na ito'y pigilan.
Labis ang kaba ni Sarah dahil ito ang unang trabaho na kanyang papasukan at wala siyang kaide-ideya kung ano ang mga ugaling kakaharapin sa papasuking trabaho, pero kahit ganoon ay lagi na lamang niyang itinatatak sa kanyang isipan ang sinabi ng pasahero na kahit ang walang hanggan ay may katapusan. 1 caramel latte then add drizzle of caramel syrup, please. Agad namang ginawa ni Sarah ang order ng customer. Ngunit kagaya ng oras ay mabilis rin ang pagtibok ng puso ng dalaga. Iaabot na dapat ni Sarah ang order nito ay bigla namang napatid ang isang customer at natamaan pa ang caramel latte na order ng dalaga. Magdahan-dahan ka nga! Hindi ka ba marunong humawak? Sigaw ng customer na nagbigay pansin sa empleyado na si Sarah. Tatanga-tanga! Bulong pa ng customer. Ay ma'am, pasensya na po. Paulit-ulit ang paghingi ng tawad ni Sarah upang hindi na mas lumala pa ang pangyayari at nilinis niya na lamang ang natapon. Sarah, tawag ka doon ni ma'am. Sambit ng katrabaho ni Sarah at agad namang tumungo ang dalaga sa office ng cafeteria. Ano yung reklamo ng isang babae na natapon daw ang kape? Kompronta nito kay Sarah. Aksidente lang po iyon. Tsaka yung isang customer po yung nakasagi sa kamay ko. Pangangatwiran pa ni Sarah sa owner habang mabilis ang kabang nararamdaman. Unang araw pa lang pero may bala ka nang ipahiya itong cafeteria ko ah. Bigla namang tumaas ang boses ng owner at pigil ang luha sa mata ni Sarah. Dahil ni minsan ay hindi siya nataasan ng boses ng kung sino lang. Sa ngayon, mag-antay ka na lang muna ng tawag. Sambit ng owner na alam ni Sarah na pinapaalis na siya nito. At kadalasan rin kasi yung sinasabi kapag hindi tanggap sa trabaho ang isang tao. Tila ba gumuho ang mundo ni Sarah dahil inakala niyang ang cafeteria na ang sagot sa kanyang mga dalangin. Pag-akyat niya ng bus ay muli niyang nakatabi ang dating pasahero na kanyang nakausap. Pero hindi man lang ito pinansin ng dalaga. Masyadong mabigat ang kanyang nararamdaman, kaya hindi nagawang kausapin ang babae. May problema ka ba? Di ba nag-apply ka na? Tanong ng babae kay Sarah habang hinahagod ang buhok ni Sarah. Para na itong ina ni Sarah dahil na rin siguro sa may edad na ang babae. Wala po. Napatingala ang dalaga ngunit hindi niya na lamang ikwento ang nangyari at pinunasan na lang ang luhang nagkalat sa kanyang mukha. Pwede kang mag-apply sa akin if you want. Oh, pag-alok ng babae kay Sarah at inabot ang calling card nito. Sabay bumaba na ng bus. Magtatanghali na pero hindi pa nag-aayos si Sarah. Hanggang ngayon ay dinadamdam niya pa rin ang pagtanggal niya sa trabaho at wala rin siyang balak na pumunta sa address na nasa card. Ngunit napagtanto niya na isa lamang iyong hamon sa kanyang buhay na kailangan niyang harapin, kaya naman ay muli siyang nanalangin at pumunta sa simbahan na malapit lang kung saan naka-address ang building na nasa card. Where is Ma'am Jana's office? Tanong ng dalaga sa secretary na agad namang itinuro sa kanya kung nasaan. Good afternoon po. Pati ng dalaga sa owner na lagi niyang nakakausap sa bus.
You're hired. Bungad agad ng owner sa dalaga. But, hindi po ako college grad. Napangiti na lamang ang owner at nakipag-shake hands kay Sarah. Sign na tinanggap siya nito sa trabaho. Hindi na ganoon kasaya ang nararamdaman ni Sarah dahil alam niyang ilang araw lang ay mapapatalsik rin siya sa trabahong iyon. Malaki ang tiwala ng owner kay Sarah, kaya naman kahit hindi niya pa ito gaanong kakilala, ay inilagay na agad niya ang dalaga sa cashier. Good morning, ma'am. Bati ni Sarah sa mga customers sa cafeteria na lagi namang sinasagot ng ngiti ng mga customer. Paulit-ulit lang ang ginagawa ni Sarah sa araw-araw, kaya naman nasanay na siya sa mga tao dahil halos pare-parehas lang din naman ang mga bumibili. Ilang buwan ang lumipas at wala namang naging problema sa trabaho ni Sarah. Ngunit bumagsak naman ang pangangatawan ng kanyang ina, epekto ng bisyong alak noon. 2 taon lamang ang lumipas noong naging successful sa buhay si Sarah. Dala ng tiyaga at pagtulong sa kanya ng mga taong naging kaibigan at kanyang sandigan. Ngunit hindi naman niya inaasahan na ang saya ay may kaakibat na lungkot. Naging kabayaran kasi ang kalusugan ng kanyang ina. Agad namang isinugod ni Sarah ang kanyang ina sa ospital dahil sa may sapat na rin naman siyang pera. Ngunit hindi niya naman inaasahan na mayroong malubhang sakit pala ang kanyang ina. At ayun ay ang cancer na wala ng gamot. It is deadly cancer na ang tanging nagawa na lamang ni Sarah ay ang umiyak. 2 araw na lang daw kasi ang araw na nalalabi nito at sa 2 araw na iyon, ang ginawa ni Sarah ay pasiyahin at gawin ang mga nais ng kanyang ina noon pa. 2 araw din ang lumipas, parang napakabagal ng oras para kay Sarah noong mga araw na iyon habang binuburol ang kanyang ina. Hindi nagawa ni Sarah na pumunta sa sarili niyang cafeteria upang asikasuhin ito dahil sa mas kailangan siya ng kanyang ina. Hindi na nga rin nagawang gawin ang 11 days na burol dahil sa hindi kaya ni Sarah na araw-araw makita ang kanyang ina sa harapan ng bahay nila na nasa loob ng kabaong at wala ng buhay. Labis ang kalungkutang nararamdaman ni Sarah dahil tanging ang kanyang ina ang dahilan ng patuloy niyang paglaban at tanging dahilan ng kanyang pag-ahon sa buhay. Para bang wala ng saysay ang paglaban kung wala na ang taong dahilan nito. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang taon ay naging isang ganap na may-ari na siya ng malaking cafeteria na dati ay pangarap niya lamang. Doon naman sa tabi ng cashier, nakasabit ang malaking picture ng kanyang ina. Nayakap siya noong siya'y bata pa. Sinadya iyon ni Sarah para sa araw-araw niyang ginagawa ay lagi niyang nakikita ang taong naging dahilan kung bakit siya nagpursiki sa buhay na lumaban at ilaban ang pangarap niya. Para kay Sarah ay tanggap niya na nawala na ang kanyang ina. Sa paraan kasing iyon ay masisiguro niyang masaya at kasama na ng kanyang ina sa itaas ang kanyang ama.
Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.